Manalo believes that his church has duty not only to secure a better life for his flock, but also to heed the popular. Ibig sabihin, aking iglesia. O, kung halimbawa, sinabi man yun ng aking iglesia sa kanyang iglesia, anong pakialam natin? Opinyon ko yun opinyon ko yun. Siya sinugo eh. Halimbawa, ikaw may-ari ng bahay, tatay mo may-ari ng bahay. Ano naman kung sabihin ko, ako yung sinugo, bahay ko yan, aking bahay. Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, dito talaga Iglesia ni Cristo. No? Tayo naman kasi, narehistro sa SEC, at talagang pangalan pa ng Iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula. Okay. Sabi ng Munting Kaalaman Channel na isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, na di daw pwede na Iglesia ni Manalo. Pero nagkukontrahan mismo na paamin sa kanyang pahayag ng nabasa sa Pasugo Magazine na my church ang sabi ni Felix Manalo. Anong lusot niya? Ano pakialam umano natin kung tatawaging aking iglesia? Di kung tinatawag na kanyang iglesia, ba't ayaw ninyong tawaging iglesia ni Manalo? Tatalakayin natin ito, mga mahal kapatid, samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-sumaybay? Welcome po sa ating live streaming. Muli, ito yung lingkod ng Wendell Talibong makasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutan sa mga bago pa lang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay, Katoliko man o hindi Katoliko, wala pa rin tayo ngayong raffle. Wala pa tayong raffle ngayon. Sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, welcome po. At tatalakayin natin ito, meron silang dating madre na dala. Ay alam naman natin, karamihan sa mga kahit pa mungha daw ito siya, Carmelite. Kung wala talagang background sa apologetics, mapare ka man at madre, delikadong madala ka nitong mga nagsusulputang sikta, lalo na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Diba ba? Dahil napansin nyo ba yung ginamit nating mga aklat na pinakita kung paano ginamit ng mga tatrakayin natin yan sa susunod pa with video na kung paano nila pinag-chap-chap. Ito ang dating madre, pero pa lipat-lipat na siya nang lumabas siya sa congregation ng ibang sikta. Mongha ako, and then parang you were telling me, galing ako sa loob, hindi ko alam na bawal kumain ng dugo. And sabi niya kasi, mortal sin. Sabi ko, kumakain kami ng dinuguan eh. We cook, and then sabi niya, mortal sin. Hanggang sa dinidare ko po yun si Joyce, yung kasambahay ko po, na talaga bang totoo na sa Bible yung sinabi mo about sa dinuguan? Ayan. Talaga bang totoo daw umano nasa Bible yung sinabi about sa dinuguan? Kaya kahit pa madre ka o pari ka, pag wala kang background sa apologetics, tulad ditong ating kapatid na lumabas at nakikinig sa ibang pananampalataya, sa ibang, tatalakayin natin sa susunod, punto por punto, yung pahayag niya, mga kapatid. Ang tanong niya sa isang kaanib ng Iglesia ni Cristo,
meron nga ba talagang mabasa sa Biblia na bawal ang dugo? Pero ang termino kasing ginagamit sa kaanib ng Iglesia ni Cristo na kasambahay niya, mortal sin ang pagkain ng dinuguan. So, meron pala silang mortal sin. Wala namang mortal sin. Sa Katoliko lang yan. No? Mortal and venial. Pero, talagang mabasa yan sa lumang tipan at isa sa mga ginagamit, hindi lang sa mga ministro, kundi pati na sa Sabadista, pati na sa dating daan at saksi ni Jehovah, ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11 sa Good News Bible, dahil may mabasa kasi dyan na the life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the sins. Blood, which is the life, takes away the sins. So, yon ang gagamitin nila, plus gagamitin pa nila ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 14, na the life of every living things is in the blood. You shall not eat any with meat with blood. So, ipinagbabawal talaga sa Biblia. At dagdag pa nila yan, ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 33, na, but be sure you do not eat the blood, because the blood is the life, and you must not eat the life. Yun ang basihan, di lang sa Iglesia ni Cristo, sa Seventh-day Adventist, kay Eliseo Soriano, at yun, natangay talaga ang ating mga kapatid sa kahit pa dating madre, no? Dating madre, natangay talaga sa Iglesia ni Cristo. Plus, ginagamitan pa ng iba't ibang mga aklat Katoliko na nauna nating pinakita. Sino ang di matangay niyan? Bakit? Halimbawa, gagamitan ka ng aklat Katoliko o yung isang aklat, ito halimbawa, no? Gagamitin ito palagi ng mga ministro ni Felix Manalo. Sino di matangay? Pag ginagamit nila ang aklat na ito, pahina 36, ito ang makita natin mga kapatid. Ito ang ginagamit nila. The remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's sky his banners of revolt. Yon ang ginagamit nila. At ang konklusyon, malinaw na pinatunayan sa aklat ninyong mga Katoliko na nagsimula ang Katoliko, the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heavens. Pero may iniwasan sila. Ang iniwasan nila sa aklat na ito ay ito. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church, imagine, sila ang palaging nagsasabing isang deception ang ginawa sa debate dahil may mabasa. Pero sa karamihan ng debate na ginagamit nila mga kapatid, dami ng mga debate na ginamit nila. Itong mga aklat na ito, aklat Katoliko, para titirahin ang pananampalataya nating mga Katoliko. So, sino ang di matangay niyan? Lalo na itong sinabi ng dating madre daw na bawal ang pagkain ng dugo. Makita yan sa Biblia. So, una, kung tingnan natin sa talatang ginagamit nila mga kapatid patungkol sa pagbawal sa pagkain ng dugo, alam nyo, hindi na yan applicable
sa bagong tipan. No? Sa lumang tipan, yung Leviticus Kapitulo 4, versikulo 35, yung mga pari ginagamit kasi ang dugo ng mga hayop para ibuhos sa altar. Mabasa yan sa Leviticus Kapitulo 4, versikulo 35, Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11. So, pagdating sa ating Panginoon Jesucristo sa bagong tipan, nabago ang lahat, mga kapatid. Bakit? Dahil ang kanyang dugo ang ginagamit na sakripisyo para sa pagtubo sa ating kasalanan. Mabasa yan sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 12. No? At sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 28. At sa susunod, tatalakayin natin yung punto por punto talaga kaugnay sa isang madre, no? Na dating madre na natangay. At ito'y ginamit din nila na propaganda, pero di na natin yan, di na tayo magulat diyan. Bakit? Di tayo magulat sa mga ganyan. O na, meron ng babala ang ating Panginoon diyan sa San Mateo 24 na ang mga bulaang propeta lilitaw talaga at maraming madala. Oh, maraming madala, maraming matangay nila. So, sandali muna. Baka nag-loading tayo dahil umuulan dito. Kumusta ang signal ko? Paki-comment, mga kapatid. Kung nag-loading ba tayo? So, paki-comment lang ha. Kung kumusta. Oh. Okay. Sa una, tatalakayin natin ay ayan. Pero lilinawin natin yung sinabi ng munting kaalaman na di pwede silang tawaging iglesia ni Manalo. Pero kung pansinin ninyo, abay inaamin naman na ayon sa Pasugo Magazine, kay Manalo itong iglesyang ito. So, balikan natin balikan natin. At lalo na yung aral nila na si Felix Manalo Anghel, ang ating Panginoon Jesucristo tao, so higit sa kalagayan si Manalo kumpara sa ating Panginoon Jesucristo, di ba? Oh. So, yun ang lalabas. Okay. So, pakinggan muna natin. Ang ano ko lang sa kanya, kay dito kay Brother Del, kasi baka hindi naman sa'yo yung mga susunod na video mainit na sa'yo. Ang dami nagko-comment sa akin, naiinit kami dun. Dito lang kami nakikinig, mas mal... So, baka dami na umanong sige, maraming salamat. Okay daw ang signal. Okay po ang signal. Maraming salamat ni kapatid na Berna Ebersabal. Okay. So, baka marami na umanong hindi manunood sa akin dahil kahit mga Katoliko nagmi-message na umano nitong totoo kaya. Pangalanan mo, sinong Katoliko? Paano mo nalaman na Katoliko yan? Na nagmi-message sa kanya na doon na umano nakinig sa kanya dahil malinaw magpaliwanag siya. Sige, tingnan natin. Linaw. Makakaanib mo yung iba doon, kaya sa akin. So, magme-message. Nakakainip. Sabi niya, mga kaanib mo yan. Nagmi-message sa kanya. Una, hindi ko yan kaanib. Pwedeng sabihin kasama. Dahil hindi naman ako nagtatag ng iglesia. Pag ako'y nagtatag ng iglesia at sila'y umanib sa akin, maging tama ka na kaanib sa akin. Pero mga kasama, kung totoo man at di man nagsisinungaling na meron talaga umanong mga Katoliko na nagmi-message na mas gustong makinig sa kanya sa paliwanag niya kaugnay kay Felix Manalo. Yung Brother Del, ako, maliwanag na paliwanag. Maliwanag na paliwanag daw.
So, paano mo ipaliwanag yung sinabi na hindi maari na tawaging iglesia ni Manalo? Pero nang nabasa ang Pasugo Magazine na sinabi ni Felix Manalo, my church, his church, ayon sa Pasugo Magazine, sabi niya, sino ba tayong tututol dyan? Si Felix Manalo ang pinili, therefore, pwede niyang angkining kanyang iglesyas tulad umano sa bahay. Ang bahay na yan, aking iglesia. Kaya kung pabor siya na sa kay Manalo, bakit ayaw nilang iglesia ni Manalo? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the